sa loob ng isang eskwelahan. Isang karumal-dumal na krimen ang naganap. At ang suspect, sangkot rin daw sa iba pang kaso. Isang lalaki ang notorious sa paggawa ng krimen. Robbery, hold-up at carnapping ang kanyang mga naging asunto. Pero kamakailan, nadawit na naman ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong ito, kasong pagpatay ang kanyang kinasangkutan. Mapanagot kaya siya? Samahan niyo ako sa pagtuklas sa katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan sa likod ng kasong ito. Magandang hapon. Ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories. Uy, aga mo ah. Late na nga eh. Teka, i-check ko lang muna yung mga classrooms. Madaling araw nitong August 7, 2023, pumasok sa paaralan ang isang gwardiya na itinago namin sa pangalang John. Mga Ricky! Ano nangyari sa inyo? Tulong! Tulong! Yung incoming duty pa ang naka-discover doon sa katawan ng biktima natin. Ayon sa sinumpaang salaysay ni John, bandang alas 5:30 ng umaga nang makita niya ang isang nakahandusay na lalaki sa pasilyo ng eskwelahan. Nakadapa at naliligo sa sariling dugo ang lalaki. Ayon pa sa sinumpaang salaysay ni John, tinawag niya ang isa pang bantay sa paaralan na si alias Alex. Alex! Punta ka rito! Para ipagbigay alam ang malagim na tagpo. Bakit? Sino Ricky? Ricky? Sino may gawa nito? Hindi ko alam. Natatang ko lang siyang ganyan. Tumawag ka na ng tulong. Bilis! Mang Ricky! Mang Ricky! Noong August 7 this year kasi, around 8 o'clock a.m., naka-receive kami ng tawag sa PS1 regarding sa natagpuan na patay na tao doon sa loob ng eskwelahan. Okay. Matapos namin kuhanin yung mga information regarding sa incident, agad naman kaming nagtungo sa pinangyarihan para mag-conduct ng investigation. Kasama ang Don Bosco Police Community Precinct, nagtungo ang Manila Police District Homicide Section sa naturang eskwelahan para mag-imbestiga. Ang biktima, kininalang si Ricky Dasco, 55 years old, at nagtatrabaho bilang administrative aide sa paaralan. Sa inisyal na investigasyon ng MPD Homicide Section, mga saksak sa leeg ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ano po yung lumalabas na ikinamatay ng biktima base sa autopsy report? Ang kinamatay ng biktima ay multiple stab wounds sa neck and body. May oras na ho ba nung lumipas, nung dumating po sila sa area, mula nung nangyari yung krimen? Sa kanilang pagsusuri, medyo may 2 o 3 oras, 4 na oras, mga ganun po yung ating initial na sa investigation na lumabas. Nakitaan din siya ng defense wounds sa katawan. Palatandaan na nanlaban ang biktima sa suspect. Banson, check natin yung CCTV sa labas, baka may nahagip. Sir, yung sinasabi si Ma'am tungkol kay Alex. Sino ang walang awang pumatay sa biktima sa loob mismo ng pinapasukang eskwela? Ricky! Ano nangyari sa inyo? Tulong! Tadtad ng saksak at naliligo sa sariling dugo. Alex! Punta rito! Ricky? Ganito natagpuan ng kanyang mga kasamahan ang 55 years old na si Ricky Dasco sa hallway ng binabantayang eskwelahan sa Maynila. Bukod dito sa leeg, saan pa yung iba niyang tama? Sa likod, Madaling araw nangyari yan, sir. So medyo 5:30 yata. Ay, agaw. 5:30. Agaw, liwanag dilim na. liwanag. Halos pagsakloban ng langit ang anak ni Ricky na itinago namin sa pangalang Jamie nang makita ang malagim na sinapit ng ama. Akala ko po kasi ordinaryong aksidente lang kasi ang sakit niya po is yung tuhod niya.
mahina po yung tuhod niya. So akala ko po habang naglilinis, nadulas o ano man. Pero nung pag ano ko po ng gate, Tay! Tay! Ano po nangyari sa tatay ko? Yun po, nakita ko na po na madaming pulis. So iba na po yung naging kaba ng dibdib ko po. Tay! Ma'am, minahon po kayo. Kung bakit po nangyari sa papa ko, bakit siya pa sa dami-dami ng masasamang tao, na naman pong ginagawang masama yung tatay ko. Iniintay namin siya. Iniintay namin siya kung umuwi eh. Yung papa ko po kasi napakamaalalahanin po niya. Yung tipong isusubo niya na lang po. Iisipin niya pa po kami dito sa bahay. Kailangan hati-hati po. Kailangan si ganito meron, si ganito meron. Saka po yung pakikipaglaro niya po sa apo niya. So yun po. Tuwing ano po, lagi silang nag-aarutan. Kung dumadating po siya, na nandito yung apo niya. Itinuring ng mga polis na person of interest sa krimen ang kapwa administrative aide ni Ricky na si alias Alex. Ikaw ba yung Alex? Ikaw daw yung kasama ng biktima na nagro-ronda dito. Sigurado ka bang wala ka narinig na sigaw? Siya lamang kasi ang kasama ni Ricky sa loob ng eskwelahan noong madaling araw ng August 7. Doon po sir sa ating pong initial investigation, meron po ba tayong mga naging person of interest? Yes sir, meron po. Kasi po, ang duty that time, noong ang kasama po ng biktima natin sa loob ng eskwelahan ay yung isang kapwa niya security guard. No? Itong security guard, meron din silang hindi pagkakaunawaan at hindi rin sila nag-uusap, hindi sila ganung magka-close. Katakataka rin para sa mga investigador na hindi man lamang daw narinig ni Alex ang naganap na krimen. Banson, check natin yung CCTV sa labas, baka may natin. Sir, yung sinasabi si ma'am tungkol kay Alex. Kumusta yung relasyon nyo nitong si Mang Ricky? May naging alitan mo kami pero maliit na bagay lang ulo. Saka matagal na ulo. Nakakapagtaka rin, nadadalawa lang sila roon sa loob ng eskwelahan, wala siyang kaalam-alam doon sa pangyayari. Ang tumatakbo po sa akin nung nakita ko po yung kasamahan ni Papa, kasi nilagay po siya dun sa may tapat namin. Nilagay po, talagang siya po yung talagang tumakbo sa isip ko na gumawa sa Papa ko nun. May kinalaman nga kaya si Alex sa pagpaslang sa kasamahan? Ayon kay Jamie, 2022 nang ma-assign sa eskwelahan bilang guard ang kanilang ama. Sa ilalim ito ng proyekto ng gobyerno na tinatawag na TUPAD o Tulong Paghanap Buhay sa mga Disadvantaged Workers. Nabigyan po siya ng slot, tapos po sa school po siya napasok, nagustuhan po siya ng principal. Then po, nakuha po siya doon. Hoy, uwi agad ha? Dahil masipag, inalok daw ng school principal ang biktima na maging overall administrative aide ng paaralan. Salamat, Mang Ricky. Ang sipag niyo talaga. Sapat lang po. Sige. Kumbaga, utility po, security guard, tapos nag-a-assist din po dun sa mga bata po lalabas at papasok ng school. Masaya po siya. Actually, may na-send po ng mga pictures sa akin yung isang teacher. Nakita ko po sa itsura ng papa ko na masaya po siya dun sa ginagawa niya po. Bibo talaga itong matandang to. Makarating lang, kala mo, sino agad? Kwento ni Jamie, hindi lingid sa kanya na may hindi pagkakaunawaan sina Mang Alex at kanyang ama. Kasi one time po nagkwento si papa ko nun na parang nagkasagutan po sila. Kaya hindi maialis ni Jamie na isipin na posibleng may kinalaman si Mang Alex sa nangyari sa kanyang ama. Bakit hindi po natulungan yung tatay ko? Siyempre, kayo po kayo, partner kayo eh. Kahit anong oras dapat hahanapin mo yung partner mo sa trabaho. Bakit yung time na yun, hindi mo hinanap yung tatay ko? Para alamin kung okay ba siya o ano man. Pero ang pahayag ni Mang Alex sa mga pulis, Wala po.
Baka nasa ibang partiyo ko ng eskwelahan. Tahimik yung lugar na ito eh. Posibleng wala ka narinig na sigaw. Wala po talaga sir eh. Kahiwalay raw sila ng tinutulugan, di sila nag-uusap, di sila nagpapansinan. According dun sa gwardiya na kasama ng biktima natin ay nasa kabilang side siya ng eskwelahan. Nalaman ko lang po nagkaganyan si Mang Ricky nung sumigaw ko yung guard eh. Nagkaroon po ba kayo ng pagdududa dun sa kanyang version ng kwento, sir? Ay, syempre po, sir, napaka-unusual, sir, na dadalawa lang kayo sa isang lugar, ni hindi mo alam na may nangyari na rin sa kasama mo. Tapos, sir, meron pa silang previous na away. Pero sa gitna ng investigasyon, isang saksi ang lumapit sa mga pulis. May nakita po ako dito kanina. Ha? Kaninang umaga po, may isang lalaki po akong sinita. Nakita ko po pumasok po dito. Sino? Kilala mo? Sino ang lalaking ito? At may kinalaman kaya siya sa pagpaslang sa biktima? Sa pagkamatay ng school administrative aide na si Ricky Dasco, naging person of interest ang kasamahan niya sa trabaho na si alias Alex. Ikaw daw yung kasama ng biktima na nagro-ronda dito. Sigurado ka bang wala kang narinig na sigaw? Wala po eh. Saka nasa ibang partiyo ko ng eskwelahan. Pero sa gitna ng investigasyon, isang lalaki ang lumapit sa mga pulis. May nakita po ako dito kanina. Ha? Kaninang umaga po, may isang lalaki po akong sinita. Hoy! Trespassing ka! Nakita ko po pumasok po dito. Sino? Kilala mo? Hindi po eh. Meron po tayong isang testigo na 22 years old na street sweeper dun sa lugar kung saan nakita niya yung pagpasok ng ating suspect. Sabi niya, pinigilan niya ito pero nagtuloy-tuloy pa rin. Empleyado ba siya, sir, ng eskwelahan? Hindi po, hindi po. Parang volunteer lang siya sa barangay at nagwawalis-walis siya. Ayon sa testimonya ng testigo na itinago namin sa pangalang Nestor. Hoy! Hoy! Bawal pumasok dyan! Pasado alas 5 ng madaling araw, isang lalaki ang kanya raw sinita dahil nais pumasok sa loob ng eskwelahan. Gano'ng kalapit yung suspect natin doon sa ating witness nung sila ay nagkita? Malapit po. Wala pang isang lipa kasi sinitan niya yung suspect natin. Kasi bawal kasi ang ibang tao dyan sa loob. Pero tuluyan daw palang nakapasok ang lalaki. Ayon pa kay Nestor, matapos ang 10 minuto, lumabas ang lalaki mula sa loob ng eskwelahan. Hoy! Trespassing ka! Bali, lumalabas na yung suspect. Pag labas dito sa gate, nakita nung witness natin. So, sinita niya kung bakit siya galing sa loob. At sinasabi niya, trespassing ka dyan. So, ito namang si suspect natin, kinover up yung ano niya, pinalabas niya, nakalakal lang ang intention niya. Ang testimonya ng saksi, pinatibay ng kuha ng closed circuit television o CCTV camera na nasa labas ng paaralan. Lumabas yung ating suspect. Ano ang matutuklasan ng mga otoridad sa mga kuha ng CCTV? Matukoy na kaya ang totoong pumatay kay Ricky? Johnson, check natin yung CCTV sa labas, baka may nahalik. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, napasakamay nila ang ilang kuha ng closed circuit television o CCTV sa labas ng eskwelahan. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 5:30 ng umaga, nakuhanan ang paglabas ng isang lalaki mula sa gate ng eskwelahan. Chief, ano pong meron po dito sa CCTV na to, yung angulo pong ito? Ito po yung kabilang gate nung sa gilid ng eskwela na binabanggit natin. Dito natin makikita yung lumabas yung ating suspect at dito rin sila nagkita ng witness natin. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaki nakasabay ng isang sidecar at inaalalayan ang garbage bag na nasa ibabaw ng padyak.
Paano makakatulong ang mga kuha ng CCTV sa pagresolba sa kaso? Ito, yan ang isa sa naging lead natin para matunto natin at yung CCTV ma-aresto ang suspect. Ayan pong CCTV na naka-install. Kaninang umaga po, may isang lalaki po akong sinita. Hoy! Trespassing ka! Nakita ko po pumasok po dito. Dahil sa testimonya ng saksi at kuha ng CCTV, itinuring ng suspect sa krimen ang lalaking nakitang pumasok at lumabas ng eskwelahan noong mga oras na tinatayang nangyari ang krimen. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, binaybay ng mga pulis ang mga barangay na dinaanan ng lalaki. Paano natuntun ng tracker team natin, sir, yung kinaroroonan ng suspect natin? Doon sa paglabas ng suspect doon sa gate ng eskwelahan. Sinundan na nila sa mga adjacent barangay. Kasi ngayon dito sa Manila, puro may mga CCTV na. So nasundan na nila ng nasundan hanggang dumating sila doon sa may Dandan Street. Meron silang nakitang tao na tumutugba doon sa description na nakita nila doon sa lumabas na CCTV. Sa barangay 116, Tondo, Manila, natuntun ang lalaking nakuhanan sa CCTV. Ikaw ba si Christopher Marqueda? Po? Ako nga po. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. May karapatan ka manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaring gamitin pabor o laban sa iyo saan manghukuman. Karapatan ka kumuha ng sariling tagapagtanggol. Kung ikaw lang kakayahan, ang gobyerno magbibigay nito sa iyo. Naintindihan mo ba? Kinilala siya na si Christopher John Marqueda, 33 years old at isang mangangalakal ng basura. Ang suspect nasangkot na pala sa iba pang krimen tulad ng carnapping at robbery holdup. Akin na cellphone mo. Akin na po, sir. Sir, mawa na po kayo sa akin, sir. Hindi po ako sasaktan, sir. Patay kita. Gusto mo? Hindi po. Magsusumbong, ha? Ha? Hindi po. Sa istasyon ng pulis, isang revelasyon ang aaminin ni Christopher. Totoo ba na pinatay mo daw yung... Bakit? Ano ang kanyang isisiwalat tungkol sa nangyaring pagpatay kay Ricky Dasco? Dito po natin makikita yung... Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, Ikaw ba si Christopher Marqueda? po, ako nga ho, natuntun ng Manila Police District ang kinaroroonan ng suspect sa pagpatay kay Ricky Dasco na si Christopher John Marqueda, 33 years old. Doon po sa ating pong eventual na pag-aresto sa suspect, sir, pakwento nga po paano natin siya nakuha at doon pong moment na po ng pag-aresto sa kanya. Nakapag-CCTV backtracking na tayo. Ating mga operatiba na tuntun itong suspect sa kanilang bahay, doon rin sa area ng Tondo. Dahil lahat pursuit po ito, agad siyang inaresto at sinabihan ng kanyang mga karapatan. Sa istasyon ng pulis, nakaharap ni Jamie ang taong itinuturong pumaslang sa kanyang ama. Siya ba yung nakita mong pumasok sa eskwelahan? Hoy! Trespassing ka! Opo, sir. Siya po yun. Siya po yung sinita ko, sir. Siya po yung nakita ko sa eskwelahan na pumasok. Punong-puno ng puot, galit, o ano-ano pong tumatakbo sa isip ko. Pero kung makikita niyo po yung itsura niya that time, hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. Ngumingisi-ngisi pa po siya. So lalo pong nagtitrigger yung mga bugso ng damdamin namin dahil po sa nakikitang reaction sa kanya. Naulila kami sa ama ng ganun-ganun lang dahil po sa ginawa niya. Bakit? Malaki ba naging kasalanan ng tatay ko sa'yo? Talagang parang gusto ko pong ipagiganti yung tatay ko pero wala po akong magawa.
Kasi kalulus-lulus po yung sinapit ng pagkamatay ng papa ko. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Christopher John Marqueda. Totoo ba na pinatay mo daw yung... Opo, pinatay ko po. Tahasan niyang inamin ang nagawang krimen. Pero ayon sa kanya, ipinaghiganti lang niya ang pamangkin na sinaktan umano ni Ricky. 1 buwan na ang nakalilipas. Nakita ko po yung pamangkin ko mo, pauwi po siya ng bahay. Nagsabi sa amin, bukol daw siya. Tinulak daw siya ng guardia sa school. Nangyari sa'yo? Tumiyak. Wala naman po ako ginagawa. Nangukuha lang naman po ako ng kalakal tapos bigla po ako pinutusan. Tingin ako. Hinihingi niya lang daw po yung mga sibak pati kalakal. Tingin ako. Sino may gawa sa inyo? Si Mang Ricky po, yung nagabantay po ng school po namin. Mang Ricky? Ayon sa extrajudicial confession ni Christopher sa harap ng isang abogado, halos 1 buwan niyang minanmanan si Ricky sa loob ng eskwelahan hanggang makakuha raw ng tiyempo. Hanggang noong madaling araw ng August 7, 2023, ayon sa extrajudicial confession ni Christopher, kumuha siya ng screwdriver mula sa nakapanadang pedicab malapit sa school. Tapos at kanyang hinasa, tapos pumasok na siya doon sa ating eskwelahan na binabanggit. Hoy! Hoy! Bakit pumasok dyan? At nang makapasok, dito na niya pinagsasaksak ang biktima. Sa kabuuan, ilang tama siya ng tinamo yung biktima natin? Sa initial na ko, 7 stab wounds ang natamo ng biktima sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi pa kasama yung mga defense wounds niya sa braso? Kasama na. Matapos ba isagawa ang krimen, tumakas daw ang suspect, dala ang murder weapon. Doon po sir sa ginawa po niyang pagkakahuli po sa kanya sir, no? Parang hindi na kagad niya naman na itinanggi. Meron ba tayong nakitang bakas ng pagsisisi o remorse, ika nga, dito po sa ating suspect? Actually sir, wala. No? At talagang para sa kanya gusto niya maigante yung kanyang sinasabing pamangkin na sinaktan nitong ating biktima. Hindi matanggap ng mga naiwan ni Ricky ang dahilan ng suspect sa paggawa ng krimen. Isang malaking kasinungalingan po yan. Kasi ang papa ko po hindi po nananakit ng bata. Katunayan po nung hindi pa po siya JO dyan sa school, nagsasider po yan. Meron po siyang mga service. Ibig sabihin po, madaming magulang po ang pinagkakatiwalaan yung father ko dun sa mga anak nila. At saka po ikaw po nasa loob ka ng school, gagawin mo po ba yun sa bata? So napakalaking kasinungalingan po. Samantala, sa investigasyon ng MPD, lumalabas na dati nang nasangkot sa iba't ibang kaso si Christopher John Marqueda, tulad ng robbery hold-up at carnapping.
base po sa ating pong mga pagbabacktrack din po sa background ng ating pong subject, meron ho ba siyang mga dating kaso na kinasangkutan? Ayon din po dito sa ating sa ating suspect, siya ay na-involve sa holdapan at pagnanakaw ng sasakyan. Pero amin pa rin binabalidate hanggang ngayon. Kasong pagpatay ang isinampa laban sa suspect na si Christopher John Marqueda. September 6, isang buwan matapos mapaslang ang biktima na si Ricky Dasco. Hinatulan ng guilty si Christopher John Marqueda para sa kasong homicide. Naging mabilis man ang hatol ng husgado. Hindi pa rin daw naibsan ang sakit sa biglang pagkawala ng padre de pamilya. Kahit po habang buhay siya, mabilang ko hindi niya po mababayadan yung buhay ng tatay ko eh. Iba po kasi takbo ng buhay niya sa takbo ng buhay ng tatay ko eh. Binigla mo kami pa. Hindi mo kami hinanda sa ganitong pagkakataon eh. Bigyan mo ako ng lakas pa. Dahil sa tuwing naiisip ko yung nangyari sa'yo. Gusto ko na din sumuko. Mahal na mahal ka namin pa. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.